Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. 1 Peter chapter 5 verse 8. Glory to God. Thanks God. Praise the Lord. 1 Peter 5:8. Basahan ko, sundan niyo sa iyong mga Biblia. Be sober because your adversary the devil as it about seeking whom he may devour. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa mga awitin at sa testimony, sa mga memory verse. Salamat sa iyong salita. Pagpalaan niyo po ang salita na mahayag. Tulungan niyo po kami, Sweet Holy Spirit. Tulungan niyo rin po ang iyong lingkod. At makapagpahayag na yung salita, maabot ang Panginoon spiritual dito sa on-site, mga sa online. Thank you, Sweet Holy Spirit. Help us and help me. Forgive our sins. Sa lahat ng glory, honor, and power. In Jesus Christ's name. Amen. Ang title ngayong araw na to, ngayon ay August 4, 2024, Victorious Christian Against the Devil. Victorious Christian Against the Devil. So everyday, alam natin everyday is a battle. No? Yung araw-araw tayo ay nakipaglaban. Kaya ang Christian life is not a playground, it is a battleground. Kaya everyday. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay meron tayong Panginoon na tutulong sa digmaan na to, spiritual battle. Kaya, and rest assured, we have victory in Jesus. Amen? Meron tayong victory in Jesus. Maybe we are knocked down minsan, but we are not knocked out. Ibig sabihin, pag tayo ay madapa, bangon uli. Pag tayo ay natisod, bangon uli. Yan ang kaganan sa atin. Importante ay hindi tayo ma-knock out. Knockdown lang pero hindi knock out. Ibig sabihin, pag knockdown, hindi pa yan talo. Ang talo talaga pag knock out na, kung sa boxing. So, bawat isa ay meron tinatawag na individual battle. Meron namang group battle o church battle. Kaya, ang church dapat ay offensive. Ibig sabihin ng offensive ay nagasalakay yung church, yung people of God. Through evangelism, soul winning, witnessing. Through giving of gospel tracts. Kaya praise the Lord, nakapamigay tayo ng gospel tracts last month. 143 gospel tracts na ang tatak pa nun ay Victory Baptist Church sa Makati at tatlo yung gindonate na gospel tracts galing pa sa Metropolitan Bible Baptist Church, Toronto, Canada. Sila ang nag-sponsor. Tatlong piraso na ibigay. Of course, dito August ay na ibigay naman ay 11 gospel tracts. Ngayon pa naman hanggang August 3 kahapon. So kahit sa Washington nga nakapamigay doon sa GTA Pharmacy rin ng gospel tracts. Kaya pasalamat sa Panginoon. Yan ang offensive through gospel tracts, giving through evangelism, witnessing about the Lord Jesus Christ. So sa battle na to everyday, we need the triune God. Kailangan natin yung one God, triune God, God the Father, the Son of God, si Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, the Spirit of God. So we believe in one God. We need the triune God. Salamat sa Panginoon, mayroong assurance na although tayo ay mayroong kaaway, ang ring kaaway nga hindi yung may laman at dugo, kundi sabi ng Bible ay mayroong flesh and walang flesh and blood, kundi yung spirit. Sabi niya, we wrestle not against the flesh and blood, kundi sa mga spiritual darkness in wicked places. Kaya pasalamat sa Panginoon na meron tayong assurance na yun palang kaaway natin at kaaway ng Diyos mismo, na dati lang siya ay kasama rin sa langit. Siyempre siya ay isa sa mga kasama ni Michael Angel at ni Gabriel, pero nagkaroon ng pride sa kanyang heart, nagrebelde sa Diyos, kaya naging fallen angel, naging Satan, naging devil siya. At meron tayong assurance, salamat sa Diyos, na bago siya naging ganun, nilikaran siya ng Panginoon. Kaya huwag tayong matakot na sa ating kaway, dahil already we have the victory in Jesus Christ. Amen? So, pasalamat tayo sa Panginoon at alam natin na meron siya mga fiery darts na dapat nating
mayroon tayong mga panangga rin. Mayroon shield of faith na tinatawag. May panaming kung sa atin pa. So praise the Lord. So ito ay victorious Christian against the devil. So dapat ang bawat isa sa atin ay maging victorious, mapagtagumpay tayo ng mga Christian. Ang word na Christian ay 3 times yan nabanggit sa Bible, no? Sa Book of Acts, 2, isa sa Book of Peter. Kaya, follower of Jesus Christ yan. So, victorious Christian against the devil or enemy. So, para maging victorious tayo, number 1, kailangan natin yung humbleness or humility. Sabi ng Bible, the proud, yung mayabang put down, and the humble, sabi sa James 4:6 ay i-lift up ng Panginoon. No, sabi sa Book of James chapter 4 verse 6, James 4:6, but he gave it more grace, wherefore he saith, God resisted the proud, but give it grace unto the humble. Binibigyan niya ng biyaya yung mga mapagpakumbaba. So, kailangan natin para maging victorious tayo na Kristiyano, kailangan natin yung humbleness or humility. Gusto mo maging mapagtagumpay, dapat tayo ay maging humble. Yan ang importante sa buhay. Isa sa mga kinainisan ko sa tao ay yung mayabang, no? Diba? Kahit ikaw siguro, no? Pag mayabang yung tao ay nainis ka, no? Kahit sa sport, minsan sa sport, ang yabang na nila. Kahit sa basketball o sa boxing o kahit sa running, parang sa kanila, hindi pa tapos yung time ng event, ay para sa kanila parang panalo na sila, no? Tapos dahil sa yabang, tapos bigla na lang na natalo sila. Yon. So, yan ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para yung mga mayabang na tao ay ibabagsak. At totoo yan na yung mga underdog kahit sa mga boxing nga ay akala mo ay talong-talo na pero nananalo pa. Because of humility. So, yan ang kailangan ng bawat isa na ang kagandahan dun sa Bethany Baptist Church Makati, kahit ang mga usher dun ay, isa dun ay attorney fiscal siya, pero usher siya. So kung may ginasulat na sa mga visitor, kapasulat siya, tapos bigyan niya kay Pastor Nabli, ibig sabihin ay, na pagdating sa church kahit attorney o fiscal siya, ay nandun yung humility sa pag-serve sa Panginoon. Yung iba naman ay doktor, pero pagdating man sa church ay deacon is a help. So, nandun yung humility. Yung iba dun ay major sa army, pero usher, tapos naging deacon, help sa pastor. Siyempre ang deacon ay next yan sa pastor to help the pastor. Kaya nandun yung humility. Kahit ano pang maabot sa tugatog ng tagumpay sa profesyon, engineer man, doctor, dentist, or lawyer, or police officer. Pero pagdating sa church ay nandun yung servant heart. Pwede ka mag-usher, pwede ka mag-help sa kitchen, o sa paglilinis, o sa pag-maintain ng peace and order. So yan ay natawag na humility pagdating sa church, sa paglingkod. Of course, the greatest example ng ating paging humbleness or humility ay si Lord Jesus Christ. Imagine si Lord Jesus Christ nung pinanganak dito sa sanlibutan ay hindi ba lang siya pinanganak sa hospital or sa inn or sa bahay. Doon siya pinanganak sa sabsabad, yung kinakainan ng mga hayop. Kinakainan yung anong hayop ang kinakainan doon sa sabsaban, sa pasungan, baka o kabayo, o imagine si Lord Jesus ganyan. At sabi pa ni Lord Jesus ay kahit unan nang lumaki na siya, kahit unan ay wala siya, pero si JJ ang daming unan at yan na, no? Pero si Lord Jesus walang kaunan-unan. Imagine. So makita natin yung humility sa Panginoon. Kahit yung paano mga disciples sa kanyang hinugasan. So humility yan ang kailangan ng bawat
isa. Kung lumaki man ang simbahan, maraming property, membro, dapat yung pastor ay kung saan siya nagsimula ay nandun yung kanyang humility. Ang mahirap kasi pag lumaki na yung ministry ay naging mayabang na rin yung pastor, ay yan ay hindi magandang karakter o attitude o gali. So nandun pa rin yung humility like the Lord Jesus Christ. Kahit si Apostol Pablo nga, lawyer, attorney, pero sumunod siya sa Panginoon, naging humble siya. Humility, naranasan niya maraming paghirap sa buhay, sa paglingkod sa Panginoon, pero papatuloy siya. Nandun yung humility sa kanya. Siya ay lawyer pero naging tent maker. Victorious Christian against the devil. Ano pa para maging victorious Christian tayo, mapagtagumpay tayo ng Kristiyano, hindi lamang humbleness or humility, kundi nandun draw nigh to God. Draw nigh to God, tayo maging malapit sa Panginoon. James chapter 4 verse number 8. Draw nigh to God, and I will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. So draw nigh to God, and I will draw nigh to you. So tayo ay lumapit sa Panginoon. Amen? Pag tayo ay happy, tayo ay masagana, or tayo man ay malungkot, may problema, o tayo man ay may karamdaman, draw nigh to God. Katulad si Ma'am Annalyn Obo, sinabahan ako noong Wednesday. July 31 yun, Wednesday. Ay kumain kasi ng mga bawal. Tilapia, limango, kumain ng alimasag, na may tambo, may gata, tapos saba na dilata, sumpong ng hapo, hirap makahinga. Siyempre, wala yung bang gagawin kundi matataranta ka rin, pero pray lang sa Panginoon man. Pray sa Panginoon. So, draw nigh to God. Sa tayo na mayroong karamdaman, problema, or sagana, or in happiness, the same attitude tayo. Draw nigh to God. Lumapit sa Panginoon. Kaya pati man siya na, mabuti man siya na, ay alisto man si Ate Ana kung anong gagawin. Dapat si JJ ay ganun din. Jatnel, alisto ka. At hindi kayo magpasaway paugtas. Kaya nagadugang ang high blood ng parents, ng mga parents pag nagpasaway. So dapat nandun yung pag-aruga sa mga parents. At siyempre, disiplina na rin sa pagkain. Lalo kung nagkakaedad na. Ako, normal ang dugo ko. Kumain ako ng alimango. Nag-high blood ako pagka Thursday na check-up. High blood. First time ko na high blood. Pasaway na alimango yun, no? High blood tuloy ako. So, high blood naman. So, draw nigh to God. Lapit lang sa Panginoon tayo. Para magkaroon ng victory. Kasi kung wala tayo sa Panginoon, malayo tayo sa Panginoon, walang victory, di ba? Walang victory. Bakit? Ang victory nasa Diyos eh. We are on the winning side. Kaya sa Diyos ay winning side. Sa Panginoon, kung lalayo tayo sa Panginoon, lalong lalala. Hindi tayo mananalo niya. Kaya ang sikreto ng victorious Christian against the devil ay draw nigh to God. Lumapit sa Panginoon. Sa ang aspito man nating buhay, yan man ay sa trabaho, sa pag-aaral, sa opisina, sa pamilya, individual na buhay, mga pangarap sa buhay, ang sikreto ng victorious Christian, draw nigh to God. So, hindi lamang humbleness, humility. Number 2, nandun yung draw nigh to God, lumapit sa Panginoon. Number 3 ay yung patient or perseverance. Patient yung pasensya. Mabang pasensya. James chapter 5 verse 11. Katulad ni Job. James 5:11. Sabi po dito, behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, and the Lord is very pitiful and of tender mercy. So ang Panginoon ay tender mercy. Nandun ang habag, yung tender soap or malambot. Nandun yung mawain ng Panginoon. Hindi lang mawain, kundi very pitiful. Yan ang Panginoon. So si Job, alam natin yung kay Job,
10 niyang anak namatay, lahat ng mga hayop niya, baka, tupa, asno, kamilyo, everything nawala. Pati 10 anak namatay. Pero nandun yung patient, persevere ni Job, nasabi niya ang kasaganan ng the Lord gives and the Lord taken away, blessed be the name of the Lord. Kaya nga, sa anong aspeto ng buhay, nasa kasaganaan o kasalatan, nasa walang problema at may problema, ang attitude, the same, is to worship God. Okay? So, wala dapat na, ay, sisimba ako sa Panginoon kasi sasamba ako sa Panginoon kasi masagana ako. Hindi ganun. Kundi, ay, naghihirap kami. Babalik ako sa Panginoon, sasamba ako. Hindi ganun. So dapat, anong sitwasyon sa buhay, mayroong trials, affliction, problems, depression, everything. The same attitude is to serve God and to love God and to worship God. Amen? Are you listening? So nandun yung victorious Christian against the devil, humility, yung humbleness, nandun rin yung draw nigh to God at yung patience or perseverance. Number 4, para maging victorious tayo sa ating Christian life against the devil is filled with the Holy Spirit. Tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 5 verse 11. Verse 18. Ephesians 5:18 ang sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Ang wine noong unang panahon, ito ay katas ng ubas. Katulad ni Noah, after the flood, na bumaba na sila sa daong, nagtanim si Noah ng ubas, grape tree, at namunga, at siyempre kinatas niya at uminom siya ng ubas, katas ng ubas, yun ay wine. Nalasing rin siya. So nakakalasing rin ang sobrang inom ng ubas. Nakakalasing nga siguro kahit uminom ka ng tubig rin eh. Kaya pero dati ang wine dito ay, kaya mayroong verse sa Bible na advice ni Apostol Pablo kay Timothy na uminom ka rin ng konting wine. Kasi ang wine nun ay ubas. Hindi katulad yung wine ngayon na may halo na alcohol, na pag nilagyan mo ng apoy ay naga-sindi, naga-apoy, no? Kaya maganda magbili ng mga Hinebra, San Miguel, gawin lang na panggatong sa uling, no? Kasi may parang kerosene lang kasi naga-apoy siya. O tandoay rin, o ga-apoy. So imagine mo kung ating katawan lamang ay tissue, ang ating katawan hindi man to bakal o iron eh. Could you imagine kung isipin mo ga-apoy, tapos pag ininom ng mga tatay, mga kalalakihan, papasok sa kanilang mga bituka, large intestine, small intestine, dadaan sa atay. Could you imagine kung anong damage ang mangyari sa kanila? Kaya yung iba wise pag uminom eh. Kung uminom man sila, kain muna sila ng kanin muna, mag-lunch or dinner. At least kung may kaya sila mag-inom ng alak, at least may panangga, may laman na ba? Unlike yung, iba kasing ginagawa ay, wala pa nga naka-almusal, ginagawang almusal yung tanduay, o hinibra, or yung madalas na may gulo pag nakainom ng kabayo, pulang kabayo o red horse. Yung madalas yan, pag may mga sa police station, pag may mga nagrambol, nag-away, tinatanong yan ng police o tinatanong ng taga-media, ano ang ininom nyo kagabi? Red horse. Kaya matindi pala ang epekto ng red horse. Gapanipa, nananipa yan eh. Pulang kabayo. Kaya yan ang epekto ng mga yung wine. Ang wine ngayon ay mayroon ng halo na alcohol. Unlike noon, ang wine ay galing talaga sa ubas. No? So, sabi ng Biblia, do not be drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Mapuspos tayo ng Espiritu Santo sa pangitan ng panalangin, pagbasa ng Bible. Pagdalo sa church, pakinig ng salita ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing of the Word of God. So, Ephesians 5:18. Alam rin natin ang sword of the Spirit sa Ephesians 6:17. Ito yung
Word of God. Pero may another point tayo dyan about sa Word of God. Ephesians 6:17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So tayo para maging victorious sa Christian against the devil or enemy, ano nga, number one, para tayo maging matagumpay, number one ay nandun yung humility, humbleness. Humbleness, ano yung pangalawa? Nandun yung ating draw nigh to God. Pangatlo, tayo ay maging patient. Perseverance, patient like Job. Number 4, tayo mapuspos ng Holy Spirit. And then number 5, tayo ay mag-pray para maging tayo ay victorious. Hello para mga kabataan, para kayo maging victorious, maging matagumpay kayo everyday. Kung nagtagumpay tayo ngayong araw na to, bukas naman is another battle. So kailangan natin tagumpay at alam natin ang tagumpay na victory is in the Lord Jesus Christ. So pray, alam naman natin ginawa ng church doon sa Acts chapter 12 verse 5. Anong ginawa nila? Bilang church, katulad natin, church mission, sila nag-pray. Kaya ating prayer ay schedule lang muna kung saan mag-contact kami. Pero ngayon, nag-adjust pa rin tayo kay kahapon. Nag-assist pa rin ako doon sa PHRH evento sa Bulwang dahil mayroon pang mga sulat doon na hindi natapos sa estudyante. Alalayan ko pa rin kahapon. Sa Acts 12:5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. So ang prayer ng church ay walang patid para kay Pedro, sa panalangin sa Diyos para sa kay Pedro. At maging sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Bakit kaya pray without ceasing? Manalangin walang patid. Because the devil is without ceasing also to afflict us, to depress us, and to oppress us. So kailang wala rin tayong patid sa panalangin. Pag pray tayo, hindi naman pwede namang pray nakadilat ka. Lalo ga-drive, siyempre ga-pray ako, nakadilat ako. Alam mo ga-pray, ga-pikit, ga-drive, ay mabubong ko yan, delikado. Mapunta na yan sa langit. Pag napatay na, paggising na, langit na pala. Streets of gold na. Meron na pala mga 12 kinds of fruit. Makita ko na doon si Moses, si Lord Jesus. No? So, pag pray, dilat lang ka dahil. Meron naman watch and pray. Yung isa ay pray, yung isa ay naga-watch. Sino kaya hindi napipray? Kasi lalo sa Bible school, kasi, let's pray. Siyempre, yung mga pagkain dyan. Yung iba ka nag-pray, pero gadilat kasi, mamaya pag nakapikit pa, pag ulam mo pala, wala na yung ulam mo. Kinuha na ng mga sutil na Bible student. kaya dapat mag-pray ay nakadilat. At siyempre, kung kasulwining rin, pag 2x2 may partner, yung isa ay nakadilat, ga-pray. Yung isa naman ay nakamulat lang, kabantay. Mamaya, ga-pray yung kasama mo, pastor man o kung worker ng church, tapos adik pala yung kasamahan ng ginasira mo, may mamukpok siya, no? So dapat ay nakadilat yung isa, hindi lang ga-pray. Kahit yung obserban ko, kahit sa mga school, yung mga program sa school, di prayer time naman, ano? Dati, ga-pray talaga sin prayer, pero ngayon pa ng prayer, yung through the music na lang, no? Yung prayer ngayon. Oo. Rin na, media, dati walang ganyan, pero ga-pray sila. Pero obserban ko, ga-pray, pero nagatulat lang yung ibang mga tao man. Siyempre, may alert. Lalo kung mga government official, okay, dali lang. Amen, praise the Lord. Yung about prayer. Kaya, sa school, dati ang prayer ay, as in prayer talaga, pero ngayon ay through media na lang, through musical presentation. Denver. Kaya, pray so without ceasing. Kaya sa 2 Timothy chapter 1 verse 3, 2 Timothy chapter 1 verse 3, sabi po dito, I thank God whom I serve, sabi na Apostle Pablo, from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of you, of thee, in my prayers night and day. So si Apostle Pablo, night and day, ga-pray siya. So kami rin, Mama Nalyn, Hannah Joyce, JJ, pag kami kakain,
ay kayo dito manag-attend sa Bethany Baptist Church Mission Kalibo, ay pinagpipray namin yan. Day and night, amen? Tuwing magkain kami, yung within sa atin ay pinagpipray, of course, pati si Pastor Nabli, papray natin yung pastor din. At ang Bethany Makati, may si Pastor Yuli, Pastor Dan, Pastor Tiagan, Pastor Nisti, Pastor Gerson, Pastor Gamaw, Pastor Salibio, at Pastor Jess, di ba pang mga pastor, mga missionary, pinagpipray yan. So malaga ang prayer, remembrance of you and my prayer. So kami rin ay pag-pray nyo rin, amen? So nagpipray rin kayo sa amin, pag-pray nyo rin sa Panginoon. Kaya ang prayer ay malaga, yan ang ating breath of life, ang prayer. Salamat sa Panginoon. Then another na maging, para magkaroon tayo ng victorious Christian, tayo maging victorious Christian against the devil or enemy, ano nga ni? Dapat meron tayong humbleness, humility, meron tayong draw nigh to God, meron tayong tinatawag na patience or perseverance of Job, meron tayong filled with the Holy Spirit, at tayo ay prayerful. Number 6, second to the last, yung obey. Tayo obedient sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia sa Isaiah 1:19, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Kaya sa mga bata ay, children, obey your parents in the Lord, for this is right. So nandun ang obedient sa mga magulang sa Panginoon. Kaya mayroong awitin na trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kaya ang Bible, ito lang ay isang salita, 4 na litra. Ano yung Biblia? Isang salita, 4 na litra. Obey. 4 letters in one word, ang Bible ay obey. If you obey God, ay mayroong mga blessing sa Panginoon. Pag disobedient, di ba pag disobedient ka na bata, anong imong matatanggap? Pagpapalo. Disobedient ka? Meron, pagpapalo. Pinalo ka ni mami, di ba? Pasaway ka, may pagpapalo ka. Kusi, kurot, ay susi, yan, susi, sinusyaan ka. Pagpapalo, pag masuwayin na suwail o masuwayin na bata, pasaway na bata, pagpapalo. Pero kung masunurin sa Panginoon, masunurin sa magulang, ang ibibigay naman sa iyo ay pagpapala. Eh si JJ ay masunurin ito, may pagpala siya mamaya. Bibili kami ng sapatos, black shoes, uniform, at pantalon niya para sa school bukas. So, may pagpapala. Yan. Pagpapala if you obedient to your parents, and especially to the Lord, meron tayong blessing. So, pagsunod ko sa Panginoon, pinangpala yung aking mga brothers. Sa pagsunod natin sa Panginoon, pinangpala yung mga loved ones, bawat isa. Kaya pagsunod sa Panginoon. And then the last ay reading the Bible. So, review natin. Victorious Christian against the devil or our enemy. Ano ang para maging victorious tayo na Kristiyano? Number 1 ay meron tayong humbleness or humility. Yan, tagumpay na tayo niyan. Number 2, draw nigh to God. Kapalapit pa tayo sa Diyos. May problema, walang problema, trials or affliction, depression and everything, lapit sa Panginoon. Draw nigh to God. Number 3, ay meron tayong patience like Job. Number 4, tayo ay puspos, filled with the Holy Spirit. Number 5, tayo ay prayerful, mapanalangin. Number 5, tayo ay obey, obedient. Kaya, obey them that have the rule over you. Number 6, nandun yung ating obedient, na dyan. And then, the last, yung reading the Bible, the Word of God. Kaya sa Matthew chapter 4, tingnan natin dito, na si Lord Jesus ay hindi siya exempted sa temptation ng kaaway. Nung siya na
sa katawang tao, ang Panginoon ay nakaranas rin ng temptation. Kaya alam ni Lord Jesus, pag tayo ay mayroong mga temptation, naranasan niya ng Panginoong Hesus. Ang first temptation sa kanya ng kaaway ni Satan ay dito sa Matthew chapter 4, verse number 3. And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God," kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi ni Satan kay Lord Jesus, "command that these stones be made bread." Utusan mo itong mga batong ito na maging tinapay. Ano ang sagot ng Panginoong Hesus sa verse 4? And he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." So hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, hindi lang sa physical nabubuhay tayo, kundi sa spiritual din naman. Sabi dito, proceed out of the mouth of God. Second temptation sa Matthew chapter 4 verse 5 and 6. Then the devil taketh him up into the holy city and seated him in a pinnacle of the temple, sa tuktok ng templo, and said unto him, "If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time then dust thy foot against a stone." Ang sagot ng Panginoong Hesus sa verse 7, Jesus said unto him, "It is written, again, thou shalt not tempt the Lord thy God." Nasusulat sa Word of God, reading the Bible. Kaya memorize tayo ng Bible ay sa Word of God. By reading the Bible, memorize the Bible, sabi doon, "Thou shalt not tempt the Lord thy God." Huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. And the last temptation, number 3, sa verse 8 and 9 ng Matthew chapter 4. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain lang. Sabi dito, and sheweth him all the kingdoms of the world and the glory of them, and said unto him, "All these things I will give thee, if thou wilt fall down and worship." Imagine si Satan talaga sinungaling. Sabi niya, "All these things I will give thee." Hindi naman siya ang lumika nun. Ang Diyos naman ang lumika ng langit at lupa, lahat ng bagay. Tapos sabi niya, lahat ng bagay ito ibibigay ko sa iyo. Basta ikaw ay magsimbal lang sa akin, mag-worship. Kaya sinungaling talaga siya. Pero anong sagot ng Panginoon sa verse number 10? Ang answer ng Panginoon, "Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." So, umalis ka, Satanas, at ang i-worship mo lang, sambahin mo ay ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaya tayo, we are saved by the Lord Jesus Christ to serve the Lord Jesus Christ. Kaya ang resulta, sa verse 11, "Then the devil leaveth him," iniwan na siya ng diablo, "and behold, angels came and ministered unto him." Mayroong mga good angels na nag-ministered sa Panginoon. So makita natin dyan na ang panangga ng Panginoong Hesus, even si Lord Jesus, ay Word of God. Kaya mahalaga na meron tayong Word of God, the Bible. So reading the Bible every day. Ako nakabasa ko ng Bible na 3 chapter a day. Minsan, pag naganahan, 9 chapter a day. So, gawin natin basahin. Nabasa ko ng Bible, King James Version, 3 times, from Genesis to Revelation. Sa Tagalog na 1 time. At ngayon, nagbabasa uli naman ako. So, praise the Lord. So, yan ang resulta pag tayo ay nasa Panginoon. Victorious Christian against the devil or enemy. Number 1, nandun yung humbleness or humility. Number 2, nandun yung ating draw nigh to God. Number 3, patience or perseverance like Job, filled with the Holy Spirit. Pray, yung prayer, and yung obedience to Panginoon. At ganoon din ang reading the Bible, reading the Word of God. Let us pray. Our God, our Father in heaven, salamat po sa iyong salita, sa reminders na kung paano kami maging victorious Christian against our enemy, the devil. At salamat, Panginoon, na
nandun, tinuruan mo kami yung humility, yung malapit sa iyo, draw na to God. Nandun yung Panginoon, yung filled with the Holy Spirit. At nandun rin, Panginoon, yung gapray kami, ga-obey. At nandun, Panginoon, yung kami rin ay nandun yung aming reading the Bible, Panginoon. At yung isa pa ay nandun yung aming patience like Job. Salamat, Panginoon. So, pagpalain niyo, Panginoon, ang aming mga buhay, bawat isa, ang mga loved ones na nag-represent sa bawat isang dito. Tulungan niyo kami mga victorious Christian living everyday, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong tulong, Ama. Salamat sa lahat ng pasalamat, glory, honor, and power. Kayo magkalob ng pailan ng bawat isa. Ito man ay salvation, sa iyong mga unsealed loved ones, physical healing, good health, wisdom sa mga teachers, sa mga bata, sa pag-aaral, financial provision, safety, protection, healing, and good health sa bawat isa. Palayan yung mga pastor, evangelist, missionary, Panginoon. Palayan si Pastor Nabli at ang Bethany Baptist Church sa Makati, may si Pastor Yuli sa Aklan Baptist Church. Ganun mga Argama, Pastor Nisti, Pastor Salivio, at si Pastor at siyagan pa ng mga kapastoran sa Household of Faith, Panginoon, Pastor Robert at mga iba pa mga pastor pa na hindi ko na banggit. So Jude, palayan niyo rin, Panginoon, tulungan, Pastor Shan, at ganun o Diyos sa palayan niyo rin, Panginoon, ang mga buhay ng aming mga loved ones at mga friends sa Facebook, sa YouTube. Bless mo rin ka ng mga needs, spiritual, material, financial, higit sa lahat, salvation. Bless mo rin aming giving, tithes and offering, aming faith, promise, and mission. At ang physical po, bless mo rin, Panginoon. Kayo mag-ingat rin kay Dinos, si Pablo, kay Edgar, sa work, kay Brother Bong. Star Pain, healing, at kay Angging, at ganyan kay Nang Mili. Kasi kay Nay Heidi Man, Panginoon, Star Monet mo. Kay Nila, God's will mo, Panginoon. Sa kanyang pag-work sa abroad, Panginoon. Sa mga bata dito, Panginoon, palain rin. Si Denver Rose, si Caitlin, Crystalline, si Kertong, si Ilan Ken, Magro, Spiritual Man, si Ricky Jane, si Sia, pagpalain niyo, Panginoon, si Anna GT, salamat, Panginoon, mga classmate ni Anna, we pray salvation. Ang mga teachers, Panginoon, sa public at sa private, i-bless mo, ingatan sila, ganyan ang mga guard, mga magulang, gatid sa school, mga police, mga kap, mga ayos na lahat, ang trapiko, aming bansa, Panginoon, sa West Philippine Sea, ang mga Navy, mga Coast Guard, i-bless mo, Panginoon, proteksyonan. Ganyan, Panginoon, aming mga athletes sa Olympics, we pray for their safety, protection, good health, at salvation. At mga sa Olympic Committee, sila rin makilala kay Lord Jesus as their Lord and Savior, mag-repent of their sins. Kasi mga athlete, Panginoon, all over the world. Sila na ma-recognize nila na ang kanilang talent, lahat ng kanilang lakas ay galing sa inyo, Panginoong Jesus. We pray for their salvation, makilala nila si Jesus Christ as their Lord and Savior. Bless mo mga missionary, Baba Tipoy, si Josue Satonero, Dulcitan at Edward Calibayan, si Missionary Soriano, si Rachel and Clavio, at iba pa, Panginoon, mga hindi ko nabanggit. Si Bob Culon, and the family, Panginoon, mga missionary ng Bethany Baptist Church Makati at iba rin ng mga churches. Bless mo sa Panginoon. Maging si missionary na Norberto Poros, Leopold Piliera, Joel Marie Yepes. Salamat, Panginoon, iba pang mga hindi ko nabanggit. Sa lahat ng glory, honor, and power, thank you for loving us. We love you. In Jesus Christ's name, amen. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Good morning.